Good morning everyone! Ito po ang The Mindful Tito Podcast with me, Pop-Up Cardenas, where we share tips and lessons on having a better mindset as we grow older and becoming a happy human with a healthy mind. FYI, I'm here to share my life experiences, successes, and failures. The information presented in this podcast is to inspire people. I recommend seeking guidance from experts such as mental health advocates and other experts in the chosen field. But rest assured that all your feedback, comments, and suggestions are important to me to improve my content moving forward. Welcome to episode 30 kung saan tatalakayin naman natin kung ano ang pagkakaiba ng self-description at job description. Dito, tatalakayin natin kung paano natin masasagot ang tanong na, what do you do? At kung paano ba natin ipinakikilala ang sarili natin sa tao o sa mundo. Madalas na naitatanong ito sa atin tuwing nasa interview tayo, di ba? Para makapasok sa isang trabaho or maaari rin itong itanong ng mga estranghero mas lalo kapag tayo'y nasa social gatherings and school reunions. Paano ba natin sasagutin ito? Paano ba natin i-describe ang sarili natin sa mga tao? Kung ano ba ang ginagawa natin sa trabaho? Ikinakahiya ba natin ito o pinagmamalaki natin? Magpipretend ba tayo sa kanila or magpapakatotoo tayo? Or kung ano ba ang layunin o purpose natin sa mundong ito? Dito papasok ang job descriptions or self-descriptions. Dito natin mababalanse kung ano ba ang nais nating sagutin sa taong kausap natin. Job descriptions. Ang job description ay madalas ginagamit ng mga employers tuwing naghahanap sila ng mga recruits or bagong empleyado na papasok sa kumpanya o negosyo. Ang job descriptions ang mga bagay na nailalagay natin sa ating resume. Ito rin ang mga bagay na sinasagot natin tuwing nasa interview tayo, di ba? Ang job descriptions ay nakafocus sa mismong mga gawain at tungkulin natin sa trabaho. Binabanggit ang mga ito kapag nais nating explain ang mga duties and responsibilities natin sa opisina. For example, kung ikaw ay isang project manager, sasabihin mo na, I gather business requirements of the project. I create business plan and timeline for a specific project. Ako yung nagsusupervise ng mga everyday tasks para sigurado na nagagawa ng mga team members ang mga action items nila para ma-achieve ang isang proyekto. Ibig sabihin, ini-explain natin ang mga mismong tasks na gagawin nila sa trabaho o opisina. Ito ang nagiging basehan ng mga recruiter sa HR department kung maaari ba nilang i-hire ang isang tao or align ba ang kanyang job description sa isang position o responsibilities na hinahanap nila. Isa pang basehan ng mga recruiters ay ang job profile. Ang job profile naman ay mga skill set na meron tayo. Ang mga skill set ay ang mga talento or mga bagay na magagaling tayo at naiaambag natin ito sa isang responsibilidad sa isang trabaho. Hinahanap din ang skills dahil isa ito sa basehan para makatulong sa isang negosyo. Madalas ang skills ay nadidevelop mas lalo kung nahahasa tayo ng matagal sa isang task at nagiging expert tayo dito. For example, ang mga hinahanap na skills sa isang call center professional ay magaling sa wikang Ingles, mahusay sa mga technical solutions para matulungan ang mga kailangan ng mga customer, at kung magaling din mag-multitasks. FYI lang, wala po akong experience sa HR and hindi rin po ako eksperto sa mga bagay na ganito. Please correct me if there is something wrong sa mga detalyeng binabanggit ko. I would really appreciate it and more than happy to accept your feedback and positive criticisms to improve my content and my learnings as well. These are all based on my experience in the corporate world for 21 years. But moving forward, in this episode, I just want to differentiate job descriptions and self-descriptions at kung paano ba natin dinidescribe o pinapakilala ang sarili natin sa tao at sa mundo. Kasi there's a fine line between job descriptions and self-descriptions. Ano naman ang self-descriptions? Ang self-descriptions refers to different ways kung paano pinapakilala ng isang tao ang sarili niya. Ito ang mga nais nating sagutin sa mga tanong na, tell me about yourself. Self-description also refers to self-identity or self-concept, which means
na dito maaaring mahanap ng isang tao ang purpose at goal niya sa buhay based on his or her self-descriptions. For example, I am a painter. I am a computer programmer. I am a theater actor. I am a father. I am a single mother. At marami pang iba. Dito natin ipinapakilala kung ano ang current role natin sa mundo. Pero minsan nagkakaroon tayo ng confusion between job descriptions and self-descriptions, di ba? Mas lalo kapag nasa mga social gatherings tayo at marami tayong hindi kakilala. Minsan nga nagpipretend pa tayo ng ibang trabaho at nagpapanggap na ibang tao kapag nasa reunions, di ba? Pero no, huwag natin gagawin yun dahil hindi magandang pag-uugali yun. For example, naipakilala tayo ng isang kaibigan sa isang tao na hindi natin kakilala. Minsan magkakaroon tayo ng small talk, di ba? Madalas ang mga unang na itatanong ay, "Hey, how are you? What do you do?" Dito na papasok yung job descriptions versus self-descriptions. It is commonly interpreted as asking about our occupation or profession. Correct me if I'm wrong. Madalas, di ba, ang naisasagot natin kapag tinanong tayo ng, "What do you do?" Ang naisasagot agad natin ay ang job title natin. Pagkatapos, susundan natin ito ng job descriptions. For example, I'm a stay-at-home parent. I'm a content creator. I'm a web developer. I am a software engineer. I'm an architect. At marami pang iba. Minsan naman, nai-interpret natin itong question na ito tungkol sa ating hobbies or daily activities. Or minsan din, mga goals natin sa buhay, di ba? For example, pag tinanong ulit tayo ng, "What do you do?" Sasagutin natin minsan, "I enjoy hiking. I spend my time as an advocate for cancer patients. I love cooking kasi it's my expertise. I'm starting to build a new business." At marami pang iba. Those answers are all correct at walang mali sa mga naisasagot natin. Basta't alam natin kung paano natin maipapakilala ang sarili at sabihin ang layunin natin kung bakit tayo nagpapatuloy mabuhay sa mundong ito. But actually, there's a better answer kapag tinatanong tayo ng "What do you do?" Always answer with "I help," tapos sabihin mo yung statement and purpose mo kung bakit mo ginagawa ito. So for example, tinanong ulit tayo, "Paul, what do you do?" "I help the company to do graphic arts and animation for the advertising business. I help my parents manage the operations of our family business. I help customers with the solutions on how to save and invest money for their long-term goals." Something like that. Always start with, "I help." And then, sundan mo ng purpose kung bakit nais nating tumulong. It's the best way to describe yourself in a nutshell. Dito, naipagsama natin ang job descriptions and self-descriptions sa iisang statement. Pero guys, before I end this episode, please always remember to avoid pretending and telling lies about yourself or your job. Huwag ka magpapanggap kung ano yung hindi ka. Huwag tayong magpapanggap ng ganito or ganyan ang trabaho natin. I was a pretentious person before and I realized it never made me a better person. Hindi pala siya magandang tignan at niloloko ko muna ang sarili bago ang iba. Just be honest and be yourself. Walang nakakahiya at walang mali doon. And that's all we have for this episode at sana marami po kayong natutunang mga bagay. But before I end this episode, I will truly appreciate it if you share this episode or even my podcast and my YouTube channel to your friends, to your colleagues, to your family because I am more than happy to share good energy with people. So ulitin, ako po si Pop-Up Cardenas and this is the Mindful Tito Podcast. Just a short message, don't be hard on yourself and avoid negative self-talk so you can also share kindness and good energy to the people around you. Again, my name is Pop-Up at maraming salamat po.